Manalangin tayo. Panginoong Yesus, minabuti mong manahan sa sinapupunan ng mahal na Birhen, kahit gawin mong lumigaya sa pagdiriwang ng kanyang karangalan, kaming kinukupkup sa kanyang pag-aampon. Yamang ikaw ay nabubuhay, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po ay magsiupo at makinig sa salita ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ikumusta ninyo ko kina Priscilla at Aquila, mga kamanggagawa ko kay Kristo Jesus. Sumuong sila sa panganib upang mailigtas ang aking buhay. At hindi lamang ako ang nagpapasalamat, kundi pati ang mga simbahan ng mga hentil. Ikumusta rin ninyo ako sa simbahang nagtitipon sa bahay ng mag-asawang ito. Ipaabot din ninyo ang aking pangungumusta sa kaibigan kong si Epeneto, ang unang sumampalataya kay Kristo doon sa Asya, at kay Maria na nagpakihirap para sa inyo. Ikumusta ninyo ako sa mga kababayan kong sina Adronico at Junia na nakasama ko sa bilangguan. Sila'y kilala ng mga apostol at naunang maging Kristiyano kaysa akin. Ikumusta ninyo ako kay Ampliato na aking minamahal sa Panginoon, kay Urbano na kamanggagawa natin kay Kristo, at sa kaibigan kong si Stachys. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Binabati kayo ng lahat ng mga simbahan ni Kristo. Akong si Tercio na sumulat ng liham na ito ay bumabati rin sa inyo sa pangalan ng Panginoon. Kinukumusta kayo ni Gayo na tinutuluyan ko. Sa bahay niya, nagtitipon ang buong simbahan. Kinukumusta rin kayo ni Erasto na ingat yaman ng lungsod ng ating kapatid na si Cuarto. Na may sumainyong lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Hesukristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon at sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hintil upang sila'y manalig at umalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa iisang Diyos, ang marunong sa lahat, sa Kanya iukol ang papuri magpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa bawat bahagi ng salmo ang ating pong itutugon. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Ulitin po natin. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Pupurihin ko at pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat, magpakailanman. Dakila ang Poon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Sa alinmang lahi ang iyong ginawa ay papupurihan. Ihahayag nila ang magawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakilay ipamamalita at isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakilat makapangyarihan. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Tayo po ay magsitayo sa pagbibigay galang sa mabuting balita ng Panginoon.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutang ito. Maubos man ito'y may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutang ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan." Narinig ito ng mga Pariseo at nilibak nila si Jesus sapagkat sakim sila sa salapi. Kaya sinabi niya sa kanila, "Kayo ang nagpapanggap na mga matuwid sa harapan ng mga tao, ngunit nasa saliksik ng Diyos ang inyong mga puso, sapagkat tinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po'y magsiupo. Magandang umaga po sa ating lahat, Magandang umaga po, Father. sa atin pong mga konfradia ng Our Lady of Lourdes. Saan ba kayong mga ospital madideploy mamaya? Ha? Magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay ng ating online mass. Sa ating mabuting balita ngayon mula kay San Lucas, tinuturuan tayo ni Jesus kung paano natin dapat gamitin ang mga bagay na meron tayo din sa mundo. Sabi niya, gamitin ninyo ang kayamanan ng sanlibutang ito upang magkaroon kayo ng mga kaibigang tatanggap sa inyo sa buhay na walang hanggan. At tinugtungan pa niya, ang mapagkakatiwalaan sa malit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Dini, malinaw ang mensahe ni Jesus. Hindi masama ang yaman. Kapag ikaw ay mayaman, merang kalugtong yan. Mayabang. Pero masama kapag ang yaman ay nagiging sentro ng iyong buhay. We live in a world where success is often measured by wealth, power, and status. Pero sa ating mabuting balita ay paalala na ang tunay na kayamanan ay hindi makukuha o makikita sa ating mga bank accounts, kundi sa puso. What truly matters is not how much we have, but how much we share. Ang mga material na bagay ay pansamantala lamang, pero ang kabutihan, katapatan at pagmamahal, iyan ang kayamanang walang hanggan. Sabi pa ni Jesus, hindi ninyo maaaring paglingkuran ang Diyos at ang kayamanan. You cannot serve both God and mammon. Kapag masyado tayong nakatuon sa pera, fame o comfort, unti-unti tayong nawawalaan ng puwang para sa Diyos. Pero kung ginagamit natin ang yaman, oras, talento at kakayahan, ano yung treatise na lagi nating sinasabi pag nag-a-attend tayo ng seminar, lalagit na po sa stewardship, talents, time, and treasure. Iyan po, para sa kabutihan, doon natin tunay na pinaglilingkuran ang Panginoon. Sa paggunita natin ngayon sa mahal na Birheng Maria, makikita natin sa Kanya ang pinakamagandang halimbawa
ng pagiging tapat at mapagpakumbaba. She did not have riches or power, but she had something far more valuable, a heart that trusted completely in God. Nang sabihin ng anghel na siya ang magiging ina ng tagapagligtas, hindi siya nagtanong, why me? Bakit ako? Kundi buong pusong tumugon, behold, the handmaid of the Lord, be it done unto me according to your word. Her fiat, yes, to God. In that moment, her simple yes changed the course of human history. May isang kwento tungkol sa isang batang babae na araw-araw nag-aalay ng maliit na bulaklak sa altar ni Mama Mary. Isang araw, tinanong siya ng sakristan, hindi ko alam kung sinong sakristan, si Toper o si Jerome, bakit mo ba ginagawa niyo iyan, inay? Hindi mo naman nakikita si Mama Mary. Ngumiti ang bata at sinabing, hindi ko man siya makikita. O, ngumiti ang matanda. Hindi ko man siya nakikita. Alam kong nakikita niya ako. The child's faith reflects Mary's trust. A love that does not need proof, only belief. Mga kapatid, gaya ng bata at ng mahal na Birhen, tayo rin tinatawagan na maging tapat sa malilit na bagay. In our homes, workplaces, and communities, let us use what we have for the glory of God. Gamitin natin ang mga ito para sa ikapagpupuri at karangalan ng Panginoon. Maging mapagbigay, matulungin at tapat sa ating ginagawa. Let us ask Mary, our mother, to teach us how to say yes every day to God's will, to serve and to love. Because when we give our simple yes, kahit maliit, it becomes something greater in the eyes of God. Tulad ni Maria, naway ang ating buhay ay magiging isang alay ng pag-ibig at katapatan sa Diyos. Sa pagpatuloy po ng ating banal na misa, hilingin natin sa Panginoon, naway ang atin pong pagsisikap, paghahanap buhay, hindi man tayo para yumaman, kung hindi para din po tayo ay para sa ating pang-araw-araw na buhay, at nawa ay gamitin natin ito para sa ikabubuti ng ating pamilya, para sa ating mga mahal sa buhay. At nawa ay patuloy tayong palalakasin ng Panginoon sa Eukaristiyang ating tinatanggap, ang kanyang katawan at dugo sa misang ito, upang patuloy nating may sabuhay ang ating pananampalataya at patuloy tayong pagkatiwalaan ng Panginoon. Siya nawa.